Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 1 Textbook, page 21, Sige, writing part tayo. Number 1. 여러분의 한국 생활 초기는 어땠습니까? What was your early life like in Korea? So, ikaw, no? Kamusta daw yung naging buhay mo nung bagong dating ka pa lang dito sa Korea? So, early life. And then, 한국 생활에 적응하기 위해서 어떻게 했습니까? Paano daw yung mga ginawa mo para ikaw ay makapag-adjust sa buhay mo dito sa Korea? What did you do to adapt to life in Korea? Next one, 지금 생활은 어떻습니까? Tapos, how's your life now? Currently, kamusta yung pamumuhay mo? 다음표에 메모해보세요. So, ang instruction is, lagyan ng sagot no, yung nandito sa baba. So, yung una, 한국 생활을 하면서 어려운 점. So, habang nakatira ka dito, ano yung mga difficulties na na-experience or na-encounter mo? Okay, 어려운 점, difficulties or challenges. Yan. And then, 국복 방법. So, again, 방법 is pamamaraan. So, ano yung mga pamamaraan para ma-overcome mo yung difficulties na kinaharap mo, no? Yan. Sasagutan natin yan mamaya. Dito muna tayo sa number 2. Instruction for number 2. 나의 한국 생활 적응에 대한 글을 써보세요. So, sulat ka daw ng passage na ang title is 나의 한국 생활 적응. So, not really the title, no? Topic, yan yung pinaka-topic, no? Or pwede mo na rin gawing title. Okay? So, dito, sagutin muna natin yung nandito sa taas, no? Para magamit natin sa pagsulat natin dito sa item number 2. Ito yung aking ni-ready. So, discuss natin. Ito yung tatlong bagay na na-experience kong difficulties or challenge dito nung bago pa lang ako. So, yung una, 한국어를 몰라서 의사소통이 잘 안 되었다. So, kahit sino, no, pag hindi pa marunong sa lengguwahe ng bansa na pinuntahan mo, mahirapan ka talaga ang makipag-communicate. Okay, so cannot communicate well kasi nga hindi alam ang Korean language. So, ano ang ginawa ko? 사회 통합 프로그램에 신청했고 한국어와 한국 문화를 배웠다. Okay, so nag-enroll ako sa KIIP and doon inaral namin yung Korean language and Korean cultures. So, just like yung ginagawa natin ngayon. Next. 문화 차이가 있어서 실수를 많이 했고 오해를 받았다. Another difficulty. So, hindi ko masyadong alam yung culture ng Korean, no? Lalo na, hindi naman talaga ako interesado sa Korea before. Okay, so, sabi ko dito, 문화 차이가 있어서, may difference. 차이, yung gap or difference, no? Sa kultura, kaya 실수를 많이 했고. So, I made a lot of mistakes. And at the same time, 오해를 받았다. Na-misunderstood ako, no, ng maraming beses. So, yung ginawa ko is, 수업에서 배운 한국 문화 외에도 한국 생활을 보여주는 드라마, 영화, 그리고 예능 프로그램을 많이 시청했다. So, 수업에서 배운 한국 문화 외에도, pag sinabing 외에도, aside from, okay, bukod sa, mga natutunan ko na Korean culture sa klase, dun sa KIIP, yan. So, 한국 생활을 보여주는 drama. So, yung mga drama and movies and yan ang program means yung variety show. Okay? So, yung mga yan na may kinalaman sa pamumuhay, no? Sa Korea. Nagpapakita ng pamumuhay sa Korea. Yan. So, pinanood ko yung mga yan, no? 많이 시청했다. Okay? So, next. 맛있는 한국 음식을 어떻게 만드는지 몰랐다. So, hindi ko alam magluto ng masarap na Korean food. Lalo na't hindi naman talaga ako palalutong tao. So, anong ginawa ko? 한국 요리 책을 사고 유튜브에서 요리 팁도 보고 요리 수업도 신청했다. Okay, so ano ibig sabihin nun? So, ayan. 요리 책을 사고, bumili ng book, cooking book, no? Para sa Korean dish. And then, YouTube에서 요리 팁도 보고, so nanood din ako ng mga video sa YouTube para sa mga tips.
Yan. And then, 요리 수업도 신청했다. So, nag-enroll or apply din ako sa cooking class. Okay? So, yung mga yan ang gagamitin natin dito sa number 2. And, ito na siya. Okay? So, yung binigay nila na topic dito, yan yung ginawa ko na din na title, no? Okay? 나의 한국 생활 적응. Ibig sabihin yan, my adaptation to life in Korea. Tapos, if makikita nyo, may mga blanks tayo, no? So, lalagyan natin ng sagot. Yung una, 저는 blank 전에 한국에 온 blank라고 일하고 합니다. So, dito ang sagot ko is 11년 and then yung name ko. Okay? So, in case gagayahin nyo tong sinulat ko dito, yan, you can add na lang kung gaano katagal na kayo dito sa first blank. And then, ano yung name? And then, syempre, you have to check, no, ano yung dapat na idugtong. Is it Ragu or Iragu? So, in my case, may Batchim yung pangalan ko. So, Iragu. So, ano ibig sabihin ng first sentence ko? Ako si Lynn na dumating sa Korea 11 years ago. Next. 한국인 남편과 함께 살기 위해 한국에 이주했습니다. So, dito, 이주하다, to move. So, dito, no, 이주했습니다. I'm talking about the past. Kaya, naka-past tense yung ginamit ko dyan. So, I moved to Korea para makasama yung aking Korean husband. Okay? So, to live here para makasama ang husband na Korean. Next, dito tayo sa second paragraph ko. 처음에 왔을 때는 한국어를 몰라서 의사소통이 잘 안 되었습니다. So, again, naka-past tense ulit, no? Kinikwento ko yung buhay ko before and ano yung mga struggles or challenges na kinaharap, and at the same time, paano ko siya na-overcome. So, dito ko na pinasok yung sinagot natin dito sa taas. Okay? So, yung first paragraph, parang introduction. And then, discuss natin tong second paragraph. Sabi ko dyan, no? Nung unang dating ako sa Korea, hindi ko alam yung Korean language, kaya hindi ako masyadong makapag-communicate. 대부분이 대화를 이해하지 못했고, 하고 싶은 말을 못해서 정말 답답했습니다. So, most of the conversation ay hindi ko maintindihan and hindi ko ma-express yung mga gusto kong sabihin, kaya sobrang frustrated ako. Next, 그래서 사회통합 프로그램에 신청해서 한국어와 한국 문화를 배우기 시작했습니다. Kaya naman, nag-register ako sa KIIP program or Social Integration Program and nag-start akong mag-aral ng Korean language and Korean culture. Karigo, blank. So, yung blank natin dito kung saan ka bansa nang galing. Okay, so in my case, sa Pilipinas, no? So, yung culture ng Pilipinas, so, Philippine 문화와 한국 문화 차이가 있어서 실수도 많이 했고 오해를 받은 경우도 많았습니다. Yan. So, sinabi ko na dyan na may difference nga. Okay, may difference sa culture ng Pilipinas at sa culture ng Korean. That's why nakagawa ako ng mga pagkakamali and naka-receive din ako, may mga instances, so yung gyongo, no, instances or cases kung saan ako ay na-misunderstood. And then next sentence, 이 어려움을 극복하기 위해 수업에서 배운 한국 문화 외에도 한국 생활을 보여주는 드라마, 영화, 그리고 예능 프로그램을 많이 시청했습니다. 사비 ko dyan, para ma-overcome, okay? 위해, so 극복하기 위해, para ma-overcome ko itong mga difficulties na to, bukod sa mga natutunan kong kultura sa klase, yan, tapos dito na, pinasok ko na yung panonood. 한국 생활을 보여주는 drama, so yung mga dramas, movies, and variety shows na, yan no, yan ang program. Variety shows na nagpapakita ng pamumuhay sa Korea. Yan, pinanood ko yung mga yan. 많이 시청했습니다. 그리고 저는 요리에 관심이 없는 편이라서 맛있는 한국 음식을 만드는 것이 저에게 쉽지 않았는데 한국 요리 책을 사고 유튜브에서 요리 팁도 보고
요리 수업도 신청했습니다. So, dito na nilagay ko yung isa pa sa mga difficulties, no? And ako yung tao na walang interes sa pagluluto. Kaya, hindi ko alam paano gumawa ng masarap na Korean food. Kaya, para sa akin, hindi siya madali. Okay, 저에게 쉽지 않았는데. Pero, tas ito na yung ginawa ko. Yan, 한국 요리 책을 사고 bumili ako ng libro about sa pagluluto ng Korean dish. And YouTube에서, sa YouTube, nanood ako ng mga cooking tips. And at the same time, nag-enroll din ako sa cooking class. Okay, so yan yung second paragraph ko. Tapos yung last paragraph natin, closing ko, sabi ko, 처음에는 아무것도 쉽지 않지만 긍정적인 태도로 최선을 다하면 나할수록 한국 생활에 더 잘 적응할 수 있습니다. So parang advice ko yan, no? So sa una, wala namang madali. Pero if you do your best with positivity, no? Yung character mo is positive lang and you try to do your best. At ginamit ko pala dito yung ulsurok na grammar, no? So magiging ibig sabihin yan, the more you try to do your best, the more you can adapt well sa buhay sa Korea. So this is writing part ng level 4 unit 1. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.